Kina EI or the Kina token. Ito ang token para sa mga music creator. Alamin natin sa video ito kung ano ba ang gamit ng Kina token para sa mga music lover or mga music creator tulad ng mga compositor o yung mga composers, mga company. Bakit ginagamit ang token na ito? Okay, welcome sa aking munting channel, ang Crypto Joel. Pero bago ko i-share ang Kina token ay sana ay kung napadaan kayo sa aking munting channel at gusto niyo ng ganitong mga content ay huwag kalimutang mag-subscribe at mag-comment kayo kung anong gusto niyong mga bagong cryptocurrency na gawan ko ng review, no? Kasi ang aking channel ay more on reviewing the crypto or any cryptos or meme token na may potential na maging 10x to 1000x. Okay, pero disclaimer lang, hindi ako financial advisor. Ang aking mga video ay for educational purpose only. Okay, so sa araw na ito ay pag-usapan natin itong Kina token. Kina is a decentralized music creator economy with superpowers. So ito ang ibig sabihin ng Kina. So gamit siya sa mga music creator. So what is a Kina token? So an ERC20 crypto token that powers the Kina creator marketplace for the music meta community to help amplify the economy value using blockchain and decentralization. So kung ating intindihin, so ang Kina token ito ay ginagamit sa mga music creators kapag nais nilang i-publish ang kanilang mga composition or any publish music sa isang marketplace na gagamit ng mga cryptocurrency tulad ng Kina token. So ang Kina token ay ito ay ERC or Ethereum based ecosystem na crypto token. Nasa layer 2 ito. So ginagamit ito para sa mga creator ng music or any composition relating to music, no? So ito ang gamit ng Kina token. So ito pa. So the Kina's blockchain protocols securely enable the digitization of value, accountability, accuracy, and governance without a central authority, making the whole system extremely efficient. Okay, so kadalasan kasi sa mga blockchain ay hindi yan under sa centralized governance or the central authority, no? So kadalasan sa mga digital assets or the cryptocurrencies, mga meme token ay hindi yan control do ng mga centralized authority or ng gobyerno ng isang bansa, no? So the Kina's community reaps the benefits of supply-demand economics of the marketplace. The value is encoded and stabilized within the token economics and protected from volatility and other currencies, no? So ang token na ito ay protected siya sa pagiging volatile ng market. Kasi sa ngayon ay talagang volatile ang market, madaling tumaas ang isang crypto or meme token, din madali ding bumagsak. Pero sabi nga nila, buy the dip. Kasi kapag matapos ang Bitcoin halving, baka lahat ng mga cryptocurrencies or mga meme token ay talagang tataas, no? So pwede niyong tingnan ang kanyang white paper ng Kina token kung ano bang kanya talagang pinaka-purpose, pinaka-target sa kanyang mga investors, lalo na sa mga creator of music, mga lover of music na gustong ma-monetize ang kanilang mga creation through cryptocurrencies na gamit ang Kina token, huh? So the Kina crypto tokenomics, mayroon lang siyang 1 trillion token. Then wallet cap at 4% of supply, sell by cap at 0.% of supply per transaction. So ito ang kanyang reflection, 4% reflection.
So ang nasa team ay team and treasury does not attract this redistribution. So ibig sabihin 4% lang ang nasa developer. Board and sale 2%, transfer fee 1%, anti-wheel tax 5%, then 24 hours screw, anti-scam. So talagang pwede niyong subukan itong Kina token. Isa to sa magandang crypto na ating subukan kasi may utility talaga siya. So Kina crypto tokens are utility plus governance tokens that governs the meta community of music. So metaverse in music. So kung mahilig ka sa music, ito. So utility tokens as part of the marketplace transaction. Of course, lalo sa lahat ng mga token ay kapag na-approve na ito ay talagang nasa crypto market, no? So grants and bounties. So mayroon silang mga yung tinatawag mga airdrops, mga bounties, mga pre-sale, no? Mga grant, depende yan sa developer, no? The consumer rewarded to engage and promote good content. Kapag creator ka, creators are rewarded for creating content on Kina. Kasi app ito kasing Kina. Kapag doon ka magpublish ng music mo, possible may reward. Para lang tulad dito ng mga gaming, na may mga gaming token. So kapag maglaro ka ay may makukuha kang mga token, no? Ito ay music, no? So token name Kina, ito ang symbol. Ito ang kaniyang contract address. Pwede kang pumunta sa Kina contract on Avalanche. So AVAX ito, under the AVAX ecosystem. So kung pwede kang bumili sa decentralized, so kailangan mayroon kang MetaMask, then sundon mo yung instruction, no? So summary of the network, Avalanche chain, ito ang kaning URL, chain ID, then symbol AVAX, then sa Explorer pwede mo i-click ito para makita mo yung charts niya or any activity regarding sa token ito. So ito, how to add Kina token to MetaMask. Ito ang step by step, sundan mo lang ang kanilang itinuturo sa kanilang website para hindi na tayong humaba. So ang akin lang ay sharing about the Kina tokens na pwede nating subukan as an investor, pero lagi yung sinasabi, research muna bago sumubok sa ganitong mga new token. Okay, ito. So kung mayroon kayong tanong, so i-click lang itong mga facts and questions nila, answer and questions, why utility governance, what are anti-whale mechanism. Mayroon siyang anti-whale kasi kadalasan sa mga cryptos kapag nabili yan ng mga whale, kapag may hold ang whale ng mas malaking percentage sa crypto, sa isang crypto, talagang kapag ibagsak niya, bagsak talaga, no? So what is Kina's anti-scam protection? What is Kina ambassador grant? What type of content can I host? Kadalasan mga music content. What are we looking for? What do Kina expect from the ambassador? So ito ang mga katanungan na gusto nyong liwanagin, pwede nyong tingnan sa kanilang website mismo, no? So hindi ko na lang isa-sign pa para hindi tayo umaba ng gusto ang ating video, no? So ito, the Kina AI, pwedeng i-download ang kanilang app sa App Store at saka Google Play. Kung creator ka o music compositor ka, pwede kang sumali dito, mag-sign up ka din. Kapag ang iyong music ay nagustuhan nila o pwede nila i-publish, talagang may share ka ng mga Kina tokens. Pero kung investor ka lang, pumunta ka sa MetaMask mo, may MetaMask ka din, bumili ka ng Avalanche din, pumunta ka sa mga decentralized. So pwede siguro ito sa Uniswap or PancakeSwap or any swap na pwede siyang buy and sell. So ganun. Tanda natin, ang Kina token ay para sa mga music creator. So Kina Music Creator Marketplace redistribute wealth back to the creators. Okay. O, matagal na ito, 2022 pa ang Kina token. So copyright 2022 din 2021. So pwedeng subukan ang ganitong token, pero uli, invest what you can afford to lose. So sana ay may natutunan kayo sa araw na ito. Then huwag kalimutang mag-like, mag-share, mag-subscribe, at laging i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong videos. Magandang araw po sa ating lahat.